Sa mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Salines Palamat, yung ilalahat nyo na para sa daily devotion na pinamagatang sino ang may authority sa buhay mo. So, Happy New Year everyone. So, yung scripture natin ngayon ay yung concept is absolute authority. So, yung scripture natin ngayon is Genesis chapter 1 verse 1 na sinasabi, in the beginning God created the heavens and the earth. At Tagalog, nang pasimula nilikha ang Diyos ng langit at ang lupa. So yung katuruan po natin ngayon is number 1. All people have different authorities in life. So dito sinasabi na lahat tayo ay may mga tao, nanyan o bagay na binibigyan natin ng otoridad. Tulad ng mga magulang, ganyan, guro, leader, batas, yan. Iba't ibang tao may kanya-kanya impluensya at pamuno sa ating buhay. So, all people have different authorities in life. So, number 2 is God and His Word is our absolute and eternal authority. Sinasabi ko na ang Diyos at ang kanyang salita in Bible ay walang katulad na otoridad. Hindi ito nababago sa panahon at ito ay may wakas at walang hanggan. Ito ang dapat magsilbing gabay at patayan sa ating mga desisyon at buhay. So God and His Word is our absolute and eternal authority. And lastly po is we shape our lives and decision based on God's absolute authority. So sinasabi dito na dapat ang ating mga decision at yung life natin is nakaayon sa mga utos at turo ng ating Panginoon Diyos. Ito ang naging batayan ng ating mga pagpapasya, kaya ng pagpapatawad, pagtulong sa kapwa, at iba pa, no? We shape our lives and decisions based on God's absolute authority. So, bilang application po is number 1, start this year with a commitment to study God's Word. So, meaning to say, magkaroon tayo ng personal na disiplina na mag-aral at magmuni-muni ng mga Word of God, no? O Ebanghelyo, upang mas lalo natin maunawaan ang kanyang kalooban. Example, maaari tayong maglaan ng oras sa araw-araw para magbasa ng mga Bible, mag-pray, at mag-reflect sa mga aral ng Panginoon Diyos tulad ng isang Bible reading plan. So, let's start this year, today, with a commitment to study God's Word. Number 2, submit all things to God's Supreme Court. So, lahat ng aspeto ng ating buhay ay dapat natin ipasailalim sa vision at pamahalan natin Panginoon Diyos para sa isang court na may pinakamataas na kapangyarihan. Halimbawa, kung may matindi tayong vision sa buhay tulad ng mga career path, sa relasyon, sa pananampalataya, isailalim natin ito sa turo ng Bible at ipagdasal natin sa Panginoon Diyos. Humingi tayo ng gabay at kalakasan. Lord, give me knowledge and wisdom about my decision in life. So, let's submit all things to God's Supreme Court. And last is, shape your life according to the demands of the Bible. So, sinasabi dito na ang ating pamumuhay ay dapat mag-reflect sa mga turo ng Biblia at ito ay nagpapakita ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Halimbawa, kung ang Bible ay nagtuturo ng pagmamahal at pagkapatawad, dapat ito ay magsilbing prinsipyo sa ating mga relasyon, no? Kahit na tayo nasaktan, siguro may sabihin na natin na nasaktan tayo, ituturo ng Panginoon Diyos na dapat pa rin tayo magpatawad at pabigyan ng malasakit sa iba. So, let's shape your life according to the demands of the Bible. So, ay na po yung ito na sa daily devotion na matulungan kayo, mag-share sa iba at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.